Sabi ko nga, proseso yan eh. Hindi natin pwedeng biglain na itong tao to nakakulong na agad. Hindi po ganoon eh. Alam niyo na yung mga pangalan nila, hindi na natin babanggitin. Witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and testimonies have already been denied. Wala siyang in-implicate na possible, ang sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play niya. Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Mag-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. Yun kasi ang issue. Kumuha ng 18 million plus. Tinakbo na, wala na. Sabi niyo po kanina marami pa kayong alam. Willing po ba kayo na umupo rin sa Senate hearing? Aaten kayo? Oo, kung mag-imbita sila. Eh, nung umuha ko, sinara na nila eh. Wala na raw front control. Dadagan ang Balita News Update. Welcome back mga kabitan. Nagbabalik po tayo dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. Sana lahat ho ay nasa mabuting kalagayan mga kabitan dahil pag-usapan naman natin yung samut-saring impormasyon, balitaan ho na nakalap natin sa loob ng 24 oras mula ho sa mundo ng social media. At ngayon po, unahin na nating press conference dito ni Bonjing Rimulya dahil sigurado ho itong press conference na ito hanggang hangin lang ho ito mga kabalitaan dahil sigurado ay wala ho silang mapapakulong na mastermind. Kaya panoorin nyo po mga kabalitaan. At the same time ho, itong si Manong Chavit, naniniwala ho mga kabitaan na mas powerful pa ho itong si Tambuaya kesa ho kay Bunget. Dahil po mga kabitaan ay hawak ho sa leeg ni Tambuaya itong si Bunget mga kabalitaan. At itong si Senador Cayetano, nanawagan ho na sana mapanagot ho kung sino at alamin kung sino talaga yung punot dulo or mastermind sa korupsyon ho ng ating bansa dyan sa Department of Public Works and Highways mga kabalitaan. At tandaan nyo po, itong si Manong Chavit, sobrang bait talaga nito. Dami hong saksi mga kabitaan. Pero sa kanya sobrang kabaitan ay biktima ho ito ng 1, 2, 3. Ano pa ba yung 1, 2, 3? Numero po yan, Boss Dance, Kuya Dan. Talagang numero ho yan, 1, 2, 3. Kumbaga nasalisihan ho siya ng 18 milyong peso mga kabitaan sa isang Pilipino director ayon pa nito. At nagbabalak din sana itong isang Hollywood na artista na si Van Damme na gagawa ho ng movie dito sa ating bansa. At siguro kung hindi nagkakaroon ng problemang korupsyon at pag-rally ho na ating mga kabayan dyan sa kalsada, malamang natutuloy na ho itong Hollywood studio ho na mararanasan na ho sana dito sa ating bansa. Yung mga napaka high-tech ho ng kanilang mga equipment para ho sa paggawa ng isang movie ho mga kabalitaan. So ito ay parang postpone muna dahil nga po sa mga problemang kinaharap ngayon ng ating bansa. Ito po, panoorin natin dito ang ating una hong ilalahad sa inyong impormasyon mula ho sa press conference ni Bonjing Rimulya. Okay, baka meron kayong mga katanungan at sisikapin kong sagutin lahat ng mga tanong nyo tungkol dito. Yes, Salima, carry over. Sir, yun nga po, can you tell us sino-sino po yung ating pong inireklamo? Ito yung sa Bulacan pa lang to, no? The first district, engineering district of Bulacan. At sabi ko nga, proseso yan eh. Hindi natin pwedeng biglain na itong tao to nakakulong na agad. Hindi po ganoon eh. May proseso po ang batas. At ito sila yung mga responsible officers sa Bulacan. Alam niyo na yung mga pangalan nila, hindi na natin babanggitin. Kasi at least public knowledge na naman ang pangalan nila. They were witnesses in the Senate investigation. May ginawa na sila mga pag-amin. At kasama na yan sa kaso kasama na yan sa mga kaso. Sir, para lang po tama ang i-report namin, Yusek Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara, ADE Bryce Hernandez, GP Mendoza. Tama po ba, sir? Hindi pa umaabot kay Bernardo to. Hindi pa. Parang hindi pa. Kasi nga kulang pa sa pag-amin. Alam niyo na yung mga pangalan nila, hindi na natin babanggitin. Kasi at least public knowledge na naman ang pangalan nila. They were witnesses in the Senate investigation. May ginawa na sila mga pag-amin. At kasama na yan sa kaso kasama na yan sa mga kaso. Sir, para lang po tama ang i-report namin, Yusek Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara,
Alcantara, ADE, Bryce Hernandez, JP Mendoza. Tama po ba, sir? Hindi pa umaabot kay Bernardo to. Hindi pa, parang hindi pa. Kasi nga, kulang pa sa pag-amin. Ang nangyayari dyan, syempre, yan tinutukoy natin sa ebidensya. Kaya wala tayong pinipilit dito. At ito yung mga pinag-aaralan namin since yesterday. Actually, no Friday pa, nung una ako pumunta rito. Kasi nga, yung jurisdiction ng Sandigan Bayan, tsaka ng RTC, yung ating pag-uusapan, at aming sinisikap na linawin sa mga bagay na to. At kasi meron tayong Republic Act 10660 na nagtatakda ng jurisdiction ng RTC sa mga taong below salary grade 27. At sa ngayon, below salary grade 27, mayroon pang hindi kasi tinuturo Hindi pa tinuturo yung paakyat. Yun ang ating sinisikap gawin, pero hindi naman tayo namemwersa. Bawal po yun. Bawal po mamwersa. Kaya sumusunod lang tayo sa batas. Sir, can you explain to us So yun po mga kabalitaan, sumusunod daw siya sa batas. Sa ngayon po, talagang susunod pa ho yan sa batas mga kabalitaan. Pero pag nagkataon, nakakita ho yan ng malaking isda na kumbaga ay sabihin natin na may inihintay na mahiwagang sobre, ay yung batas na kanyang sinusundan mga kabalitaan ay magiging baluktot na ho yan. Kasi babaluktutin ho yan at susundan ho niya yung kanyang sariling batas na may managuto dito kahit hindi ho ito naayon sa batas mga kabalitaan. Anyways, ito lang ho yung portion na ipapakita ho natin kasi alam naman ho natin na wala hong patutunguhang maganda ho ito dito. Dahil kitang-kita naman natin to na yung pagiging ombudsman ho ngayon ni Bonjing Rimulya mga kabaitaan ay para ho ito sa paghahanda sa 2028 presidential elections na kung saan po ay handa niya na hong gagapangin itong si Sara Duterte at titirahin ng paunti-unti para ho ito ay lumagapak mga kabalitaan. Alam na ho natin tong plan A ho nila sa ngayon. Pakinggan natin si Tambuhaya sa balita ho ng Net25 News and Information. Po ang reaksyon ng Malacanang humarap at sinagot na rin ang mga katanungan ng mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, tiniyak rin ng mambabatas na handa niya ipakita ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. TJ Mendoza sa balita. Nanindigan si dating House Speaker Martin Romualdez na wala siyang itinatago at walang dapat itago sa isyu ng maanumalyang flood control project. Kaninang umaga, personal na humarap si Romualdez sa pagdinig ng Independent Commission on Infrastructure o ICI na nagsisiyasat sa maanumalyang flood control projects. Isinangkot ng ilang contractors at retired Marine Sergeant Orly Gutesa si Romualdez na nakinabang umano sa flood control projects, kasama ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na si resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico. I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Para kay Romualdez, discredited o wala ng saysay ang mga alegasyon na ipinupukol sa kanya ng lumutang na witness na si Orly Gutesa. Witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their testimonies have already been denied by. Si Gutesa ay dating security aide ni Saldico na nagsabing nagdi-deliver anya siya ng basura o yung mali-malitang pera sa bahay ni Romualdez. Handa naman ang dating speaker na ilabas ang kanyang Statement of Asset, Liabilities and Network o yung mga tala ng yaman at utang ng mga politiko. I will do at the instance of the Commission. Bagamat hindi naging bahagi ng Bicameral Conference Committee si Romualdez, handa umano nitong ilahad ang kanyang nalalaman para sa pag-usad ng investigasyon ng komisyon. Sa closed-door hearing, pinangalanan na rin ni Romualdez ang mga sangkot sa budget process na nagbigay daan sa mga insertions na maaaring iugnay sa paglitaw ng mga flood control project. Wala siyang in-implicate na possible, ang sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. Actually guys, ito ho kasi yung nangyayari ho dito sa budget process mga kabalitan. Siya po yung Speaker of the House. Siyempre may mga galamay ho dyan siya, may mga lipores. Yung mga lipores kasama ho sa insertion na yan. At yung si Juan de la Cruz gagawa ho ng, maglalagay ho ng proyekto na hindi ho dumaan sa NEP. At inaaprubahan ho ito ni Romualdez. Sigurado ho mga kabalitan, aaprubahan yan dahil po may katumbas na halaga ho yan. Hindi siya gumagawa ho ng pangungurakot directly sa kanyang, sa mga proyekto ho ng DPWH. Merong mga ibang kongresista
talagang na alipuris niya, tuta niya mga kabalitaan, na yun po ang mga nagbibigay ho sa kanya sa mga kickback. So talagang wala ho siyang kinalaman ho dito kung pag-usapan ho natin yung direktang pangunguha, no, pagnanakaw ng pera. Ito ay tumatanggap, kaya nga kickbacks mga kabitan, dahil nga po may mga runner ho siya dyan sa labas para ho sa DPWH at siya po ay hihintay na lang kung kailan ho siya mabibigyan mga kabalitan. Yun po ang ibig sabihin ng pagpapaliwanag ho dito ni yung sa spouses Diskaya mga kabalitan, kasi hindi naman ho nila nakukontak at personal na kakausap si Tambuaya ho dito. At the same time, may mga binabanggit lang na ito ay para kay Tambuaya. Lalo na ho itong lumabas itong si Gutesa ay talagang maninindig balahibo yung mga kabalitan, dahil nga po siya ay isang Speaker of the House at imposible ho na wala ho siyang nalalaman na ghost flood control projects dyan sa Bulacan at sa pampanig ng ating mundo, dahil nasa kanya ho ang final say kung ilalabas niya po ang budget mula ho sa insertion ng mga buayang tongresista mga kabalitaan. At kung sasabihin niya ho dito mga kabalitaan na nababanggit at sinasabi niya yung mga pangalang involved ho sa budget process, ay naturalmente kailangan niya hong banggitin ho yun. Kasi pag hindi niya mababanggit dito mga kabalitaan, understood na ho yan na nasa kanya lang ho lahat yung desisyon at itong lumalabas na budget mula ho sa insertion mga kabalitaan. Aaralin pa umano at babasahin ng mga miyembro ng komisyon ang affidavit na voluntaryong ibinigay ng dating speaker at maaari pa itong mapatawag sa pagdinig sa susunod na linggo. I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited, so that if I can share more information, I will do so. Samantala, Sa muli na po mga kabalitaan, bago po kayo magpapatuloy sa panonood, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share nyo na rin po ito kabalitaan. So alam nyo po mga kabalitaan, kaya malakas yung loob niyang lumabas ho ngayon dahil nga po ay paburo ito ni Tambuaya yung ginagawa hong closed door investigation ng ICI. Kasi walang sino man ang nakakarinig, ang makakakita at kung sino-sino ang magtatanong ho dito mga kabalitaan at ano po yung mga nilalaman ng mga tanong ho na ibinabato ho dito kay Tambuaya. Kung siya po ay dadalo ho sa Senado, diyan ho natin makikita mga kabalitaan kung ito ba hindi matatakot sa sariling multo nito mga kabalitaan. Kasi nga talagang sasabunin ho siya dito. Maraming tao magtatanong kung kaharap niya dito si Marcoleta, sigurado ho mga kabalitaan, lilipad ho yung mga balakubak nito. At ito po ay papaabot ko lang po sa isang vlogger, nakalimutan ko yung pangalan, biglang kasi lumabas sa account ko mga kabitan at nagdadrive kasi ako, nakita at napanood ko. Tapos nabanggit niya doon na si Romualdez daw mga kabitan ay naniniwala siya na hindi ho guilty sa nakawan. Kasi nga daw mga kabitaan ay hindi daw lumayas or tumakas. Di gaya daw ni Saldico na tumakas, posible ay guilty ho ito sa pagnakaw ho sa pera mula ho sa kabanating gobyerno. Para lang ho sa kanyang kaalaman, hindi ho masusukat yung pag-alis o hindi pag-alis ng isang tao na may ginagawa hong karumal-dumal na krimen o kabulastugan o nakawan, korupsyon sa ating gobyerno. Hindi ho yan nababase, boss. Paalala ko lang sa'yo, napakahina naman yung comprehension mo. Hindi binabasihan yan kasi nga yung taong mastermind, alam na ho natin yan, maghuhugas kamay yan. Malamang sasabihin niya na wala siyang kinalaman dito dahil wala siyang direktang partisipasyon. Pero naghihintay lang ho ito kung kailan ito aambunan ng kickbacks mula sa insertion ng mga proyekto ho tongresista mga kabalitaan. At itong si Senador Cayetano, parang atat na rin mga kabalitaan kasi nga hindi niya gusto itong mga nangyayari ho ngayon mga kabalitang investigasyon. Sabi niya dito, sobrang tagal na ho mga kabalitaan bago pa malaman kung sino yung mastermind. Kailangan alamin agad kung sinong mastermind para matuldukan na ho itong nakawan, itong problemang korupsyon na bumalik na ngayon sa panahon ni Bungit mga kabalitaan. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, unti-unti na ho silang nagsilayasan mga kabalitaan. Unti-unti na ho silang nagunaw dahil takot na takot ho sila sa mala demonyong estilo ni Tatay Digong Duterte para tumuwid ho ang mga animal kabalitaan. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa tila naiinit sa flood control investigation. Git niya, dapat mapanagot ang utak ng korupsyon. Pero sino nga ba ang mastermind sa anomalya? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Sa pagharap ni dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, muling binuhay ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang naunang babala at suhestyon.
Sabi ni Cayetano, kailangang mahuli na ang mga mastermind sa likod ng malawakan at sistematikong korupsyon sa flood control projects. Hanggat hindi anya natutumbok sa mga parallel investigation ng mga mastermind na ito, guguluhin lang nila ang investigasyon para makalusot at may pagpatuloy ang pangungurap. Habang ang nagtitirahan kapwa, congressman, kapwa, senator, etc. I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play niyan. Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Sambit pa ni Cayetano, dahil ang utak sa flood control scandal ay kumita na ng bilyon-bilyong piso, kaya nilang guluhin ang mga ongoing investigation. Ilang buwan na rin anya matapos ang SONA ni PBBM na nag-expose sa iskandalo. Wala pa rin daw kompleto at malinaw na listahan ng lahat ng flood control project sa buong bansa. At tanging mga maliliit na individual pa lang niya ang tinitira ngayon. Dribble o yoyo lang ang kailangan gawin ng mastermind dito. Mag-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. Kaya suhestyon niya sa Senate Blue Ribbon Committee, maging sa DPWH at sa ICI, unahing kumpletuhin ang listahan ng lahat ng mga bagong flood control projects mula 2024 at 2025. Isa-isang ipatawag ang sangkot hanggang sa ikanta nila ang masterminds. Para sa agenda. Ano dapat gawin mga kabaitaan? Unahin talaga yung mastermind. Tama ho sinasabi dito sangayon ako sa sinasabi dito ni Senador Alan Pedro Cayetano na bilyon-bilyon na ho yung naibulsa ho ng mastermind na ito at kayang-kaya niya ho itong guluhin. Paano po ba? Pwede hong mangyari na sino pa yung humahawak ko sa investigasyon, palagay natin. Yung Independent Commission on Infrastructure, mga kabaitaan. Maaring sabihin natin na ito, may isang sako akong bigas dyan, tanggapin nyo na lang. Kayo na bahalang ilihis yung aking pangalan. Posible yung mangyari, mga kabaitaan. Kasi nga, bilyon-bilyong halaga bilyon-bilyong halaga. Kung maalala nyo po, nung pumutok ko yung aligasyon ni Robert Barbers, mga kabaitaan, ni Quintong Barbers, na yung mga DDS vloggers daw, mga kabaitaan, ay bayad daw ng narco at pogo, narco politicians. Lumabas din ho yung conversation ng mediator ho mula ho sa kampo ni Tamba allegedly at itong mga vloggers na naghihirap pa, mga kabaitaan, na wala pang kita sa pagbablog ay binabayaran ho ng tag 50,000 buwan-buwan allegedly, ayon pa sa ipinalabas ho ni Boss Dada at ni Boss Jay Guevara, mga kabaitaan. Napanood natin yun una, 50,000 hanggang sa 2028 pa itong mga kabaitaan yung kontrata ho nila. So maaaring posible ho yun dahil nga po ay may pinagkukuhanan ho sila ng pondo pala dito mula ho sa budget ng DPWH. Kung ito po ay kung totoo at mapapatunayan, sigurado ho na yun po ang posibleng kaganapan ho sa kanilang grupo dyan, mga kabalitaan. At ngayon naman po, itong si Congressman Chavit, si ex-Governor Chavit Singson ay naniniwala ho na takot ho ito kay Tambuaya, itong si Bangag, mga kabalitaan. Itong si Bongit. Kasi nga po, may issue siya ditong sumisinghot ng utot ng demonyo. Kung may kinalaman ho dito si Tambuaya ay talagang dyan ho siya humuhugot ng lakas ng loob, mga kabaitaan, na gagawa ho ng kabulustagan. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi ho siya papalagan dito ni Bongit. Kasi nga may alas din siya dito kay Bongit, mga kabaitaan. So dito naman ho tayo kay Manong Chavit, mga kabaitaan. Dito po ay siya naniniwala ho sa sinasabi dito ni Aimee Marcos na itong si Bongit ay hawag sa liig nitong si Tambuaya, mga kabaitaan. Ang tanong kung ito po ay totoo at mismo sa kanyang nakakabatang kapatid nang galing ho itong impormasyon na ito, ano rin po ba ang pagbabasihan ho ni Aimee Marcos? Parang may alam ho talaga dito si Tambuaya na sa mga aligasyon ng taong bayan na sumisinghot ng utot ng demonyo itong si Bongit, malamang dyan ho umuhugot ng lakas ng loob itong si Tambuaya na nanakawin yung pera ng ating bayan ayon pa sa mga nagtuturo ho sa kanya. Allegedly, mga kabalitaan. At ito rin ang sinasabi ni BP Sara Duterte na pag nanalo ho sila ay babawiin niya po yung pera nitong ginasta after ho ng eleksyon. Siguro, malakas yung loob ni Tamba dahil ito ang kinakatakutan ni Bongit. Kaya si Bongit, hindi ho makapalag-palag dito kay Tambuaya dahil nga po baka natatakot ito na mas lalong mapapahamak ko siya pag pinapalagan niya si Tambuaya na kumanta ho sa kanyang sekreto na ito ay dala-dala niya hanggang sa kanyang kamatayan, mga kabalitaan. Ito po, panoorin ho natin si Manong Chavit. Sabi niyo po kanina marami pa kayong alam. Willing po ba kayo na umupo rin sa Senate hearing? Aaten kayo?
Oo, kung mag-imbita sila, eh nung umuha ko, sinara na nila eh. Wala na raw flood control. Wala na. Sinara. Hindi pa nga na kinlose ang ano. Ang investigasyon ng flood control. Yeah. Madam Chavit, kanina you mentioned si King Lacson. Na-disappoint kayo what's happening. Katulad ngayon, sabi niyo, sinara na yung investigation. Diba? Na-disappoint po King Lacson. Hindi ko inaasahan. Dahil siya ang isang inaasahan ko na maglabas ng Eh, nag-iisa kasi siya, Manong Chavit, wala kakampi. Pero kasi mag-isa, kung si Rizal, mag-isa rin doon eh. Si Rizal. Kaya lang, binaril. Manong Chavit, naniniwala kami na malakas pa rin ang hatak mo maski sa showbiz. Kung ikaw ba lalantad pangungunahan mo, maraming celebrities pa ang lalabas at makikiayon para sa pakikipaglaban sa korupsyon. Eh, maganda yun. Maganda kung sumama sila sa protesta ng korupsyon. Dahil kinabukasan natin lahat yan, hindi lang mga kabataan, but more on the kabataan. Maganda kung sasama lahat ng mga impluensya, like mga movie stars, So open po kayo sa panawagan sa mga showbiz celebrities? yes. Oo, dahil malakas ang Very influence. welcome. Malakas ang hatak nila. They're against corruption, dapat. Maganda po, makakatulong po yan. Papasalamat po ako sa kanila. Kaisa natin yan kung hindi lang sila lahat ng mga grapong corruption. Naniniwala po kayo na mag-resolve pa yung issue na flood and corruption at may pag-asa pa talaga maparusahan yung mga kasalanan. Kung maawa sa atin ang mga military, pwede. Kung walang awa ang mga military, wala tayong pag-asa. Pati ang mga anak nila magsasuffer. So, it's their choice. Yeah. So, Manong Chavit, so ngayon, ano pong inaasahan nyo ang message nyo sa lahat? Kaya inaasahan ko pa rin ang pagsasama sa United Filipino. Kailangan you should be united in denouncing this greatest another robbery. Ghost project na ito, worse than the first Marcos Sr. Manong masyadong mabigat yung mga binitawan nyo nung nakaraang press ko nyo about the president. Wala po ba kayong natanggap na any reaction from Malacanang or mismo kay PBBM? Wala, manhid na sila. Manhid na. Anyways, yan, eto medyo lighter na tayo, magsushowbiz tayo ha. Yan, Manong Chavit, syempre kami umaasa talaga, no? Lately, ang dami niyong tinulungan, dami niyong mga tinupad na pelikula, pinash, no? Kasi nga, sabi niyo, medyo the local movie industry is dying, no? Gusto niyo tumulong talaga. Kumusta na po ang pagtulong, no? Kumusta na po yung mga projects na pininanch nyo? Tuloy, yung isa naman pinilans ko, tumakbo na. Awa ng Diyos. Tinakbo na sa pera. Yun nga po, yun kasi ang issue. Parang na-disappoint daw kayo. Na-scam kayo? Call of Duty ba yan, Manong? Eh, sabi nila, project daw ang mga asawa ng mga pulis. Pupunta naman sila sa Krame, lahat. About yung mga magandang ugali ng mga pulis ang pinalabas. Fundraising, mga asawa ng mga pulis. Yung director na nakiusap sa akin, kumuha ng 18 million plus. Tinakbo na, wala na. Allah! Director. Paano po yung movie? Natapos po ba? Wala ba kayong balak Parang habulin? nag-premiere night lang pero hindi natuloy yung showing. 18 million? Tinakbo, na-scam? Okay lang yun. Huwag tayo mawawala sa focus. So hindi nga nung Chavit, Hindi po kayo magdidemand. Parang no? Grabe, okay lang yon. 18 million lang yon. 18 million mga kabalitaan, no? Pero ganun tagakabait itong si Manong Chavit, ano? Kasi yung pera ho, hindi na ho importante sa kanya eh. Hindi na ho, at yung kumbaga, sobrang yaman niya na ho dito mga kabalitaan. Kaya yung 18 million na yan, ano na yan, barya lang ho yan sa kanya mga kabalitaan. Pero hindi ho magandang gawin ho yan para kay Manong Chavit dahil may ginitong puso ito mga kabalitaan. Pero inaabuso pa rin ho. At parang nalilihis na ho sila dito sa usaping nakawan ng corruption ng ating gobyerno.
gobyerno, ito talaga mga showbiz marites mga kabalita, nililihis yung usapin eh. Sabi tuloy ni Manong Chavit, baka wag na yan, malihis pa tayo eh. Ito tuloy natin to dito, kabalitaan. At least meron tayong alam na na 1, 2, 3 pala dito si Manong Chavit ng isang direktor na kumubra ho sa kanya ng 18 million pesos. Mula ho yan sa bibig mismo ni Manong Chavit, kabalitaan. Well, wala tayong magawa eh. Sino yung Pero yun nga, Pero, kaya nga, hindi naman pero wala mangyayari yan. Pero yun nga, Manong Alam Chavit. mga loko-loko, alam nila wala mangyayari. Pero yun, Manong Chavit, no? Kumbaga, Chavit sing-song na po kayo, di ba? Oo, paano hindi nyo natunugan? Hindi. Yun nga, inaano ko, hindi naman ako nakakatakot eh. Hindi, pero syempre, you're Takot na nga ako sa babae. Sir, sa tingin niyo po, gaano ka-importante ang partisipasyon ng showbiz industry para magpatuloy yung paglaban ng mga tao sa korupsyon? Malaking bagay. Malaking bagay. They're very influential at paniniwalaan sila ng tao. Ang papasalamat ako kung sumali sila, sigaw nila yung mga nangyayari dahil katiwalayan. Maganda po. Papasalamat po ako sa kanila lahat. Pero more on social media sila hindi sila lumalabas, dapat lumabas. Diba mas Manong Chavit, mas malakas. Kasi marami ng ulong na aso ngayon eh. Kaya kakasapin mo si Isko, David Isko Moreno. Para ihulihin lang sa City Pound. Sino po sa mga kilala niyo sa showbiz industry ang lumalaban sa korupsyon? Ano sa lahat naman? May specific names po? Ano sa lahat? Si Vice Ganda, nakita ko na nagbubura. Oo. Manong Chavit, parang ang laban ngayon parang hindi na isahan lang, parang nilalagyan ng kunay na between GDS supporters and BBM supporters. Anong mas isa celebrity, anong opinion niyo tungkol doon? Well, hindi dapat magkaisa tayo lahat hintuan to mga katiwalian na ito. Wala tayong pupuntahan. Instead of progress, baliktad. Mahirap na po yun. At naka-record na bumabagsak na ekonomiya natin. Kumbaga sa London, London Bridge is falling down. Manong Chavit, isa pa, hindi mo ba nakikita ang senaryo na magkakaroon ng martial law? If worse comes to worse. Martial law, matatanggal din sila. Hindi tatagal. Ayaw ang taong bayan ng martial law. Natuto na sila nung una. Manong Chavit, hindi mo nabanggit kanina si Martin Romualdez na ang sabi nga ni Amy is parang hawak sa leg si BBM kaya hindi makakagawa. Naniniwala ka ron? Naniniwala ako doon. Napaka-powerful. Ikaw nagsabi niya lang. Di ba? Napaka-powerful para makontrol ang isang presidente. So Manong, dahil sa status ng ekonomiya po natin yan, hindi nyo muna itutuloy yung pagdadala dito ng mga K-pop stars na plano niyo po dati? Di ba, balak niyo po dito po mag-shoot nung Yes. Part 3? Sabi na natatakot na sila kaya sa nangyayari. Sayang naman. So, lahat. Si Sayang naman. alam po nila Big nangyayari. Magtatayo ka dito ng para Hollywood eh. Plano nila. Sayang. Ano na po nangyari doon? Pinupuspon lahat dahil pati yung mga funding ng Korea, pinupuspon na lahat. Pero may communication pa po kayo kay Lee Seung-gi. Oo, kaibigan ko yun. May reaction siya sa nangyayari dito. May reaction siya. Pag-usapan niyo. Na, kailangan tumahimik muna raw. Kailangan maging stable muna ang Meron pang isang Hollywood star na gustong mag-shooting dito, yung Crestista. Van Damme. Si Van Damme, kagaling lang dito, punta sa bahay, gusto niya mag-shooting din dito. Kailan po yan? Kailan po? Kagaling lang sa 2 months ago. Kaya anytime pupunta na, sa Hong Kong lang siya. Si Yen po ba pwedeng maging leading lady if ever? Papayag po ba kayo? Segway talaga kaya. Oo naman, para kumita. Diba? Kayo po Manong Chavit, may plano kayo gumawa ng pelikula tungkol sa flood control? Kasi nagawa niya na yung life story niyo, siyempre flood control naman.
Maganda yan. Ano pong magiging title? Magiging mura yan dahil kukulang lang yung mga flood control ngayon eh. Flood control, wala ka makita. Sino po gaganap na Mga ghost project. project? Kaya, sino? Yung mag-asawang Curly at Sarah. Maraming babagay yan. Ang galing naman ang artista natin eh. Sino pang director? Kasi nawala na yung director na isa. Tumakbo. Anong Chavit? Yung parang itong nangyayari mga lindol sa iba't ibang, hindi ba parang dinidistract nila para ma-segue doon sa di ba? Doon sa flood control na scandal. Parang nagkataon yung iba't ibang ganyan. Sabi nga sa Cebu eh. Oh. Congressman Saldi ko, muli ka na lindol. Parang lindol daw. Oo nga. Di ba kung saan-saan kalat ng paglindol? So yung tao, sa halip na makapokus doon sa flood control scandal is, nandito sa mga kalamidad na lang napupunta ang atensyon nila. Governor, aside from Vice Ganda, sino pang mga showbiz celebrity na anti-corruption na nabibilid kayo? Marami akong narinig na. Okay, so hanggang dito na lang ho yung video ni Manong Chavit mga kabalitan, ano? At parang naging showbiz chismis na lang tayo ngayon sa mga oras na ito. Kasi hindi natin inasahan na yung mga nagpanayam kay Manong Chavit ay mga showbiz reporter pala ito mga kabalitaan. At least naririnig ho natin yung side ni Manong Chavit. Naniniwala ho si Manong Chavit na mas powerful pa ho itong si Tamba kaysa ho kay Bongit mga kabalitaan. At may good news po dito mga kabalitaan na meron palang gagawin parang Hollywood studio mga kabalitaan, no? Makikita nyo po yung mga grabing advance yung mga equipment ng sa Hollywood film movie mga kabitan ay maari na ho nating ma-experiensyahan ho dito. Kaso nga lang ay sumabog ho itong problema hong korupsyon at rally ho nating mga kababayan na ayaw ho talaga sa korupsyon at pababain ho ang bongit mga kabitaan. At si Van Damme, si John, at ano bang totoong pangalan? Jean-Claude Van Damme. Basta si Van Damme mga kabitaan. Balak din palang gagawa ho ng palabas dito sa Pilipinas at malamang itong si Manong Chavit ang producer ho. Speaking of producer, nabiktima pala sa 123han itong si Manong Chavit ng 18 million sa isang Filipino director mga kabalitaan ng Philippine movie na hindi na ho ito ibinalik or hindi na nagpakita, naglahong parang bula na lang mga kabalitaan. So yun po, hanggang dito na lang ho tayo. Sana po tuloy-tuloy pa rin po yung suporta nyo dito sa ating munting bahay. Kung nagustuhan nyo po gaya ng ganito mga klaseng paginaminam ho natin sa mga impormasyon na ito, paliguan po ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion at i-share nyo po para agad-agad malaman ng karamihan kung ano pang makakaganapan ho sa ating lipunan. At sa hindi pa po nakapag-subscribe mga bagong salta, sana mag-subscribe na ho kayo at pindutin ang notification bell. Maraming salamat sa mga subscribers na ho natin at laging tumambay dito ho sa ating munting bahay dahil dito niyo po maririnig ang mga samut-saring balitaan, komprehensibong impormasyon na nakala po natin sa loob ng 24 oras mula ho sa mundo ng social media. Ako po magpapaalam na. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Peace out.